Wala kang kwentang asawa, Trinidad. Kung hindi ka naging ganyan kabobo at kabagot sa kama, hindi ka kailanganin ng anak ko ang humanap ng tunay na babae. Ang boses ni Doña Amalia ay parang matalas na labahan na humiwa sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Tumama ang bawat salita sa pandinig ni Trinidad, kasabay ng malamig na hangin mula sa aircon na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Nakatayo siya doon, nanginginig ang mga kamay, habang hawak pa rin ang isang maliit na sewing kit sa loob ng kanyang bag. Kakatapos lang niyang itahi ang botones ng paboritong polo ni Diego bago siya tumakbo rito nang makatanggap ng tawag. 3 gabi siyang hindi natulog, pinilit tapusin ang financial report na magliligtas sa kumpanya ng mga cruise mula sa malaking eskandalo, habang iniisip na sa pag-uwi niya ay yayakapin siya ng asawa at sasabihing, "Salamat hon dahil nariyan ka." Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi pa sa salamat. Sa loob ng VIP room na may malaking salamin, nakita niya si Diego na nakahiga maputla at may mga tubo sa katawan dahil sa atake ng puso, isang atake na dulot ng labis na pag-inom ng pampalakas na gamot habang kaniig ang ibang babae. At sa gilid ng kama nakaupo si Amara Vergara, ang anak ng may-ari ng bangko na tinitingala ng lipunan na tila ba siya ang legal na asawa na may karapatang magluksa. Hinawakan ni Trinidad ang kanyang dibdib. Parang may kung anong mabigat na bato ang nakadagan doon, dahilan upang bawat paghinga niya ay maging isang matinding paghihirap. Ang kanyang mga daliri na puno ng maliliit na tusok ng karayom mula sa 12 taon ng paglilingkod sa pamilyang ito ay nagsimulang mamanhid. Ang pamilyar na amoy ng disinfectant sa ospital ay biglang naging amoy ng nabubulok na pag-asa. "Bakit ka ba narito, para mag-eskandalo?" Muling bulyaw ni Doña Amalia. Lumapit ang matanda sa kanya, ang bawat hakbang ng mamahaling sapatos nito ay parang martilyo sa sentido ni Trinidad. "Pirmahan mo ang dokumentong ito. Sabihin mo sa press na ikaw ang nagpabaya sa kanya. Sabihin mo na ang kakulangan mo bilang asawa ang nagtulak sa kanya sa stress na ito. Protektahan mo ang stock ng kumpanya kung ayaw mong mabulok sa lansangan ang pamilya mo sa probinsya." Hindi nakapagsalita si Trinidad. Tumingin siya kay Diego, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ang lalaking pinagtrabahuhan niya ng lihim upang magmukhang matalino sa harap ng mga board members. Ngunit ang lalaking iyon ay hindi man lang maidilat ang mga mata upang ipagtanggol siya. Ang tanging nakikita niya ay ang mapanuyang ngiti ni Amara mula sa loob ng silid. Biglang naramdaman ni Trinidad ang isang mabilis at malakas na pagtama sa kanyang kaliwang pisngi. Ang tunog ng palad ni Doña Amalia na tumama sa kanyang balat ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, mas masakit pa kaysa sa anumang tusok ng karayom na naranasan niya. Napalingon ang kanyang ulo sa lakas ng puwersa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumaban. Nanatili siyang nakatungo habang ang init ng sampal ay dahan-dahang kumakalat sa kanyang mukha, kasabay ng pagtulo ng isang mainit na luha na hindi na niya nagawang pigilin. Ang bawat patak nito ay parang asidong tumutunaw sa huling hibla ng kanyang pagtitimpe. "Huwag mong kalimutan, Trinidad, utang mo sa amin ang buhay ng tatay mo. Isang pirma mo lang, bayad na ang utang na loob mo. Pero pagkatapos nito, wala ka ng kinalaman sa amin. You are nothing but a common seamstress who got lucky to marry a prince. But the fairy tale is over." Nanatiling nakatayo si Trinidad sa gitna ng malamig at maputlang pasilyo, mag-isa at wasak. Ang kanyang mundo na binuo niya sa loob ng mahabang panahon, gamit ang sinulid ng katapatan at sakripisyo, ay biglang nalagot sa isang iglap. Tumingin siya sa kanyang mga palad, ang mga palad na nagpakain, nagbihis, at nag-alaga sa pamilyang Cruz, ngunit ngayon ay tila wala ng halaga. Habang nakatitig sa malamig na sahig, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang malakas na alon na unti-unting lumulunod sa kanyang kaluluwa. Ito ba ang halaga ng 12 taong pag-ibig na itinahi ko sa bawat hibla ng ating buhay? Bakit ang huling tahi na aking inalay ay siya palang gagamitin niyo upang tuluyan akong sakalin? Pahag. Pirmahan mo na ito, Trinidad. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa ng mga gwardya palabas ng ospital na ito. Inilapag ni Doña Amalia ang isang makapal na folder sa ibabaw ng maliit na mesa sa pasilyo. Ang tunog ng pagkakalapag ng papel ay parang isang malakas na kulog sa pandinig ni Trinidad. Nakatitig siya sa puting papel, kung saan nakasulat sa malalaking titik ang mga salitang "Petition for Nullity of Marriage" at "Waiver of Rights." Nanginginig ang mga daliri ni Trinidad habang inaabot ang panulat. Ang tinta nito
ay tila dugo na handang dumanak sa kanyang dangal. Tumingin siya sa kanyang biyenan umaasang makakakita ng kahit kaunting bakas ng awa, ngunit tanging ang malamig at mapang-alipustang tingin ng isang matandang aristokrata ang sumalubong sa kanya. Ang operasyon ng tatay mo 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat sentimong ginastos namin para sa dialysis niya hanggang sa huling hininga niya. Lahat ng iyon ay galing sa kaba ng mga krus. Patuloy ni Doña Amalia, ang boses niya ay puno ng panunumbat. 12 taon kang nakatira sa mansyon namin, nakakakain ng masasarap na pagkain at nakakapagsuot ng mamahaling tela. Hindi ba sapat na kabayaran ang pirma mo para sa lahat ng iyon? Pero Doña Amalia, minahal ko po si Diego ng buong puso. Pabulong na sagot ni Trinidad, ang boses niya ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ibinigay ko ang lahat. Ang temay ko, ang mga disenyo ko, ang lahat ng talino ko sa pananalapi. Ginamit ko para sa kumpanya nyo nang walang hinihinging kapalit. Isang maikling halakhak ang pinakawalan ng matanda. Ang talino mo, Trinidad, huwag kang magpatawa. Ang isang may nakatulad mo ay hindi kailanman magiging kapantay ng aming pangalan. Ang mga report na ginawa mo, ituturing lang nating bayad sa renta mo sa bahay. Ngayon pumirma ka na. Isipin mo na lang na ito ang huling tahi na gagawin mo para sa amin. Dahan-dahang lumapit si Trinidad sa pintuan ng silid ni Diego. Sa loob nakita niyang nagmulat na ng mata ang kanyang asawa. Ang puso ni Trinidad ay tumalon sa pag-asa. Inisip niya na baka sa sandaling makita siya ni Diego, maalala nito ang lahat ng gabi ng kanilang pagsasama, ang mga pangarap na binuo nila habang magkahawak kamay. Ngunit nang pumasok siya, hindi sa kanya tumingin si Diego. Ang mga mata nito ay agad na humanap sa magandang mukha ni Amara na nasa kabilang panig ng kama. Diego! Tawag ni Trinidad, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Lumingon si Diego, ngunit walang pagmamahal sa kanyang mga mata. Tanging pagkairita at hiya ang mababasa doon. Bakit narito pa ang babaeng iyon, mommy, paalisin niyo na siya. Nakakasama sa recovery ko ang makita ang pagmumukha niya. Parang gumuho ang langit sa ulo ni Trinidad. Ang lalaking pinagsilbihan niya, ang lalaking ipinagluluto niya ng paboritong adobo gabi-gabi, ang lalaking tinatahanan niya sa tuwing may problema sa kumpanya. Ngayon ay itinuturing siyang isang masamang panaginip na dapat nang kalimutan. Narinig mo ang asawa mo, Trinidad? O baka dapat kong sabihing ang lalaking hindi mo na asawa simula sa oras na ito? Sabi ni Amara habang hinahaplos ang kamay ni Diego sa harap mismo ni Trinidad. You are just a stain on his perfect life. At ang mga mantsa kailangang labhan o itapon. Hindi na namalayan ni Trinidad kung paano niya napirmahan ang mga dokumento. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay parang isang sugat na bumubukas sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos niyon, kinaladkad siya ng 2 malalaking lalaki na nakabarong ang mga security detail ng Pamilya Cruz palabas ng ospital. Hindi siya pinayagang bumalik sa mansyon para kuhanin ang kanyang mga gamit. Nang makarating siya sa harap ng malaking gate ng mga Cruz sa Forbes Park, ang kanyang mga lumang maleta ay nakatambak na sa labas basang-basa sa nagsisimulang pag-ulan. Huwag ka nang magtatangkang tumapak pa rito, Trinidad. Ang mga basura ay hindi nabibilang sa loob ng mansyong ito. Sabi ng mayordomong dati ay yumuyukod sa kanya, ngunit ngayon ay may bakas na rin ng pangungutya sa mukha. Isinara ang malaking bakal na gate sa kanyang harapan. Ang tunog ng pagkakandado ng bakal ay umalingaw-ngaw sa walang lamang kalsada. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan, tila nakikiramay ang langit sa bigat ng kanyang nararamdaman. Nakatayo si Trinidad sa gitna ng kalsada, basang-basa, yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang kanyang 12 taon ay natapos sa loob lamang ng isang gabi. Wala siyang pera, wala siyang bahay, at higit sa lahat wala na siyang natitirang pag-asa. Ang tanging bitbit niya ay ang maliit na sewing kit na nasa kanyang bulsa, ang tanging bagay na hindi nila nakuha sa kanya. Habang hinihila ang kanyang basang maleta, sa madilim na kalsada, ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtahi sa isang bagong sugat. Ngunit sa gitna ng lamig at dilim, isang apoy ang nagsimulang magliyab sa kailaliman ng kanyang puso. Ibinigay ko sa inyo ang lahat ng sinulid ng buhay ko, bulong niya sa gitna ng huni ng ulan. Ngunit nakalimutan niyo, ang isang thomay ay hindi lang marunong magtahi. Marunong din siyang gumamit ng gunting upang putulin ang lahat ng nagpapahirap sa kanya. Hanggang kailan kayo magtatago sa likod ng inyong mga yaman? Habang ang taong binuo ang inyong imperyo ay unti-unti nang natututong wasakin ito. Ang bawat patak ng ulan
ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Trinidad habang hila-hila niya ang kanyang mga maleta sa kahabaan ng kalsada. Ang bigat ng kanyang mga gamit ay walang-wala kumpara sa bigat na dinadala ng kanyang puso. Sa bawat hakbang ang tunog ng gulong ng maleta sa basang semento ay tila isang malungkot na bilang sa mga taong kinalimutan at itinapon. Dito ko binuo ang lahat. Bulong niya sa sarili habang nakatayo sa tapat ng isang maliit na gusali sa kanto ng isang masikip na kalye sa Makati. Ito ang dati niyang TM, may ang munting shop na naging pundasyon ng kanyang buhay bago pa man siya naging asawa ni Diego. Ngunit sa halip na ang pamilyar na liwanag ng makina at amoy ng bagong tabas na tela, ang bumungad sa kanya ay isang malaking kadena at isang opisyal na abiso mula sa korte. Ang tindahan ay selyado na. Ang titulong nakapangalan sa kanya ay matagal na palang naisalin sa ilalim ng kumpanya ng mga cruise nang hindi niya namamalayan. Hinawakan ni Trinidad ang malamig na salamin ng bintana. Sa loob nakikita niya ang kanyang paboritong manikin na ngayon ay wala ng suot na damit, tila ba sumasalamin sa kanyang sariling kalagayan, hubad talunan at walang halaga. Naalala niya kung paano niya pinagpuyatan ang mga unang disenyo rito para lamang maipambayad sa utang ng kanyang ama at kung paano siya rito pinuntahan ni Diego noon na may dalang mga rosas at pangako ng proteksyon. Ang sabi mo, hindi mo ako pababayaan, Diego. Sabi ni Trinidad, ang boses niya ay nanginginig sa gitna ng hagupit ng hangin. Ang sabi mo, ang mga kamay ko ay para lang sa paglikha ng kagandahan, hindi para sa pagdurusa. Isang dumaang sasakyan, ang mabilis na nagpatalalsik ng maruming tubig mula sa kanal na tumalsik sa kanyang basang-basang bestida. Hindi man lang siya gumalaw. Ang dumi sa kanyang mukha ay sumama sa kanyang mga luha, ngunit wala na siyang lakas para maglinis pa ng sarili. Wala siyang matuluyan. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad na dati ay laging nakapaligid sa kanya para humingi ng libreng payo sa pananamit at pananalapi ay biglang nawala. Alam niya ang takbo ng mundo ng mga cruise. Isang tawag lang ni Doña Amalia ay magiging isang pariya siya sa buong lungsod. Sino ang gustong kumampi sa isang thomay na tinalikuran ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa? Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa marating niya ang hangganan ng Pasay. Dito ang mga kalsada ay mas masikip, ang amoy ay mas masangsang at ang mga ilaw ay mas malamlam. Ito ang lugar na ipinangako niyang hindi na niya babalikan nang pakasalan niya si Diego dahil akala niya ay nahanap na niya ang kanyang langit. Ngunit ngayon ang langit na iyon ay naging isang madilim na kulungan. Nararamdaman na niya ang panghihina ng kanyang mga binti. Ang 3 araw na walang tulog at ang emosyonal na hagupit ay unti-unti nang naniningil sa kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang paligid ay tila umiikot. Sa bawat paghinga niya ang hangin ay parang nagiging mas manipis. Inisip niya ang kanyang ina sa probinsya. "Nek, patawad po. Akala ko na iligtas ko na kayo. Akala ko tapos na ang hirap natin." Sa dulo ng isang madilim na eskinita, nakita niya ang isang pamilyar na lumang gate na gawa sa kinakalawang na bakal. Isang bahay na tila ba nakatayo na lamang dahil sa mga alaala. Bago pa man siya makahakbang ng malapit ang dilim, ay tuluyan nang bumalot sa kanyang paningin. Ang kanyang tuhod ay unang tumama sa matigas at basang kalsada. Bago ang kanyang buong katawan ay bumagsak kasabay ng huling pag-asam na sana ay hindi na siya magising pa sa mundong ito na puno ng pagtataksil. Ang huling naramdaman ni Trinidad bago mawalan ng malay ay ang haplos ng malamig na ulan sa kanyang pisngi. Tila ba ito na lamang ang tanging bagay sa mundo na handang yumakap sa kanya sa kabila ng kanyang pagkawasak. Sapat na ba ang 12 taong pagpapakasakit upang bayaran ang isang utang na hindi naman siya ang nangutang? O baka naman ang pagkakahulog na ito ang tanging paraan upang matutunan niyang muling tumayo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bilang isang biktima. Time Mog. Ang pinakamasakit na bahagi ng paggising ay ang maalalang wala ka nang babalikang tahanan. Idinilat ni Trinidad ang kanyang mga mata at ang unang nakita niya ay ang kisameng gawa sa luma at tila anay-anay na kahoy. Malayo ito sa engkantadong kisam ng mansyon sa Forbes Park na may mga nakasabit na kristal na chandelier. Ang hangin dito ay hindi amoy mamahaling pabango, kundi amoy ng pinakuluang luya at lumang aparador. Naramdaman niya ang init ng isang makapal at magaspang na kumot na nakabalot sa kanyang katawan.
Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bawat kalamnan niya ay tila binubog sa sakit. Huwag ka munang kumilos, iha. Masyadong mataas ang lagnat mo. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa gilid. Nang lumingon si Trinidad, nakita niya ang isang matandang babae na may mapuputing buhok at mukhang punong-puno ng mga guhit ng karanasan. Nanlabo ang mga mata ni Trinidad sa luha nang makilala niya ito. Nanay Isabel, pabulong na tanong ni Trinidad. Pabulong na. Si Nanay Isabel ang dating punong kasambahay sa mansyon ng mga Cruz. Siya ang tanging taong nagpakita ng tunay na malasakit kay Trinidad noong nagsisimula pa lamang siyang manirahan sa piling ng pamilyang Diego. Ngunit 3 taon na ang nakalilipas, tinanggal siya ni Doña Amalia nang walang pasabi dahil lamang sa munting pagkakamali sa pagluluto. Ako nga, Trinidad. Nakita ka ng kapitbahay ko na nakahandusay sa tapat ng gate. Akala ko ay namamalikmata lang ako nang dalhin ka nila rito sa loob. Sabi ng matanda habang dahan-dahang pinupunasan ang noo ni Trinidad ng basang bimpo. Anong nangyari, iha? Bakit ang isang reyna na katulad mo ay napadpad sa ganitong dumi? Hindi agad nakasagot si Trinidad. Ang paghikbi na kanina pa niya pinipigilan ay biglang kumawala. Hindi ito ang malakas na pag-iyak na puno ng galit kundi isang tahimik at nanginginig na paghagulgol ng isang taong sagad na ang pagod. Inabot ni Nanay Isabel ang kanyang kamay at hinawakan ito ng mahigpit, isang haplos na puno ng pag-unawa na mas mabuti pa kaysa sa anumang salita. Makalipas ang ilang sandali, kumuha si Nanay Isabel ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Walang laman ang lugaw kundi kaunting luya at asin malayo sa mga buffet na kinakain ni Trinidad gabi-gabi, ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya. Dahan-dahang umihip ang matanda sa kutsara bago ito inilapit sa labi ni Trinidad. Kahit gaano kabigat ang mundo, kailangang kumain para may lakas na lumaban. Ang tiyan na walang laman ay hindi nakakaisip ng tamang paraan para bumangon. Napatitig si Trinidad sa mangkok. Naisip niya ang lahat ng mga piging na inihanda niya para sa pamilyang Cruz, kung saan siya ang huling kumakain at laging tinitipid ang sarili para lamang mabusog ang iba. Ngunit dito sa loob ng maliit at barong-barong na bahay na ito, siya ang pinagsisilbihan. Salamat po, Nanay Isabel, sabi ni Trinidad pagkatapos ng ilang subo. Wala na po akong kahit ano, kinuha nila ang lahat. Ang tiyemay ko, ang pera ko, pati ang dangal ko tinapakan nila. Maling-mali sila doon, iha, seryosong sagot ni Nanay Isabel. Ang pera at bahay pwedeng kunin, pero ang galing mo at ang tibay ng loob mo, nasa loob mo yan. Hindi yan kayang nakawin ng kahit sinong Cruz. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Trinidad. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 12 taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang naputol nang marinig nila ang mabilis at malakas na pagkatok sa pintuang gawa sa plywood. Nanay Isabel, si Trinidad po ba ang narito? Boses ng isang kapitbahay na tila hinihingal sa kaba. Agad na binuksan ni Nanay Isabel ang pinto. Bakit, anong nangyari? Inabot ng kapitbahay ang isang lumang cellphone. May tumatawag po mula sa probinsya. Kanina pa po naghahanap kay Trinidad. Tungkol daw po sa nanay niya. Mabilis na kinuha ni Trinidad ang telepono, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Hello, Nay. Trinidad? Boses iyon ng kanyang pinsan na si Elena na siyang nag-aalaga sa kanyang ina sa probinsya. Ang boses nito ay puno ng paghagulgol. Trinidad, pinatigil na ng ospital ang mga gamot ni nanay. Sabi ng mga tauhan ni Diego Kinansela na raw ang lahat ng suporta mula sa kumpanya. Wala na kaming pambili ng oxygen. Trinidad, hindi na makahinga ang nanay mo. Nabitawan ni Trinidad ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak ng plastik sa sahig ay tila ba ang huling tibok ng kanyang pag-asa. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang boses ni Elena ay patuloy na umaalingaw-ngaw mula sa sahig, humihingi ng tulong na wala siyang kakayahang ibigay. Hindi lang siya ang gustong wasakin ni Diego. Pati ang tanging buhay na mahalaga sa kanya ay balak nitong kitlin upang tuluyan siyang pasukuin. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko, Trinidad? Wala na akong pakialam kung mamatay ang nanay mo. Wala na siyang kinalaman sa pamilya Cruz. Ang boses ni Diego ay parang isang matigas na pader na humarang sa lahat ng pagsusumamo ni Trinidad.
Nakaluhod si Trinidad sa makintab at malamig na sahig ng sulyap ng lobby ng Cruz Vergara Group. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng pantalon ni Diego. Tila ba ito ang tanging lubid na magliligtas sa kanyang ina mula sa bingit ng kamatayan. Diego, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Trinidad, ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati. 12 taon akong nagsilbi sa inyo. Hindi ako humingi ng sweldo, hindi ako humingi ng kahit ano. Ang tanging hiningi ko lang ay ang gamot ng nanay. Huwag niyo siyang idamay sa galit niyo sa akin. Isang pares ng mamahaling sapatos na kulay pula ang huminto sa harap ng kanyang mukha. Si Amara. May hawak itong baso ng kape at may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Gosh, Trinidad. So desperate. Marteng, sabi ni Amara bago dahan-dahang itinigil ang kanyang kape sa tapat ni Trinidad. Ang tagal mo ring naging anay sa pamilyang ito. Ngayon gusto mo pang ubusin ang pera ni Diego para sa isang matandang malapit na ring mamatay. Isipin mo na lang na mercy killing ang ginagawa namin. Amara, tama na, Pan. Sabi ni Diego, ngunit hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkairita. Tumingin siya sa mga gwardiya na nakatayo sa paligid. Ano pang hinihintay nyo, kalad ka rin nyo na ang babaeng iyan palabas? Nakakasira siya sa imahe ng kumpanya. Baka may makakita pang reporter at isipin na kung sino itong pulubing nag-eeksena rito. Naramdaman ni Trinidad ang malakas na paghawak ng 2 gwardya sa kanyang mga braso. Pilit siyang itinayo at kinaladkad patungo sa malaking pintuang salamin. Ang kanyang mga paa ay kumakaladkad sa sahig at ang kanyang paningin ay nakatitig lamang kay Diego na tumalikod na at inakbayan si Amara patungo sa elevator. Ang marahas na pagtulak sa kanya ng mga gwardya ay nagdulot ng masakit na pagkiskis ng kanyang balat sa semento ng bangketa. Bumagsak siya sa harap ng maraming tao na naglalakad sa kalsada. May mga tumitigil upang tumingin, may mga kumukuha ng video at may mga bumubulong ng pangungutya. Tingnan mo ang dating asawa ni Sir Diego, parang basahan na itinapon. Iyan ang napapala ng mga ambisyosang Thomay na gustong pumasok sa pamilyang Cruz. Dahan-dahang tumayo si Trinidad. Ang sakit sa kanyang mga tuhod ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Pinagpag niya ang kanyang damit na puno ng dumi. Hindi siya umiyak. Sa sandaling iyon, ang huling butil ng luha sa kanyang mga mata ay natuyo na ng apoy ng galit na nagsisimulang magliyab sa kanyang kaluluwa. Humarap siya sa matayog na gusali ng Cruz Vergara. Ang bawat bintana nito ay tila mga matang nang huhusga sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko. Tumingala siya at ang kanyang mga mata ay nagtagis sa determinasyon. 12 taon niyo akong kinulong sa pag-aakalang wala akong boses. Bulong ni Trinidad, ang kanyang tinig ay malamig at matalim. 12 taon kong itinahi ang inyong tagumpay habang ang sarili ko ay unti-unting nauubos. Ngunit nakalimutan niyo ang isang bagay. Ang isang Thomay na marunong magtahi ng pinakamagandang kasuotan ay siya ring marunong gumamit ng gunting upang gupitin ang lahat ng nagpapahirap sa kanya. Lumingon siya sa kabilang panig ng kalsada. Doon nakatayo ang isang gusali na mas matayog, mas madilim at mas makapangyarihan, ang Mabunay Holdings. Ang tanging kumpanyang kinatatakutan ng mga Cruz. Ang kumpanyang matagal nang naghahanap ng butas upang pabagsakin ang imperyo ni Diego. Isang matalas ng ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Trinidad. Alam niya ang lahat ng sikreto ng mga Cruz. Alam niya kung saan itinago ang bawat maruming transaksyon. Alam niya ang bawat hibla ng kanilang panloloko dahil siya ang nag-ayos ng mga iyon. Habang naglalakad siya patungo sa gusali ng Mabunay, ang bawat hakbang ni Trinidad ay tila isang deklarasyon ng giyera. Hindi na siya ang martir na asawa. Hindi na siya ang Thomay na mapagkumbaba. Paano niyo haharapin ang bagyong kayo mismo ang gumising? Handa na ba kayong makita ang pagguho ng inyong kaharian sa ilalim ng mga kamay na dati ay inyong minamaliit? Hindi ako nandito para humingi ng limos. Nandito ako para ibigay sa inyo ang ulo ng pamilya Cruz sa isang pilak na platito. Ang boses ni Trinidad ay hindi nanginig kahit na ang kanyang anyo ay malayo sa isang ehekutibo. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang lobby ng Mabunay Holdings. Suot ang kanyang basang-basang damit na may mantsa pa ng putik mula sa kalsada. Ang mga taong dumadaan na nakasuot ng mga mamahaling coat at kurbata ay napapahinto upang tingnan siya ng may pandidiri. Ngunit si Trinidad ay hindi yumuko. Ang kanyang likod ay kasing tuwid ng isang linyang tinahi ng pinakamagaling na makina. Ang receptionist na nasa harap niya
ay nagpakawala ng isang mapait na buntong hininga bakas, ang pagkainip sa muka. Miss, I've told you already you can't just walk in here and demand to see Don Facundo. Please leave or I will call security. This is a place of business, not a charity house. Isang munting ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Trinidad, isang ngiting puno ng pait at lihim na kaalaman. Lumapit siya ng bahagya sa counter sapat na upang marinig ng receptionist ang kanyang boses na parang bulong ng isang mangkukulam. Sabihin mo sa kanya ang isang salita, Project Alta Vista. At sabihin mo rin sa kanya na ang taong nag-ayos ng mga butas sa audit report na iyon ay nasa harap mo ngayon. Kung hindi mo siya tatawagan, ikaw ang unang sisihin ng kumpanyang ito kapag nawala ang bilyon-bilyong pisong investment niyo bukas ng umaga. Natigilan ang receptionist. Ang kanyang kamay na balak sanang pumindot sa intercom para sa security ay napahinto sa hangin. Tinitigan niya ang mga mata ni Trinidad, mga matang walang bakas ng pag-aalinlangan, kundi isang malamig na apoy ng determinasyon. Pagkalipas ng ilang segundo, mabilis na dinampot ng receptionist ang telepono. Makalipas ang 10 minuto, natagpuan ni Trinidad ang kanyang sarili sa loob ng isang elevator na gawa sa salamin. Habang paakyat siya sa ika-50 palapag, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang buhok niyang gulo-gulo, ang pisngi niyang may bahagya pang pamumula mula sa sampal ni Doña Amalia. Hinawakan niya ang kanyang munting sewing kit sa loob ng bag. 12 taon niyang itinago ang kanyang talino upang maging tuntungan ni Diego. 12 taon niyang hinayaan ang sarili na maging anino. Ngunit sa bawat palapag na nilalagpasan ng elevator, tila ba unti-unting namamatay ang aninong iyon at isinisilang ang isang bagong nilalang. Bumukas ang pinto ng elevator sa isang opisina na kasing laki ng isang ballroom. Sa dulo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa nara, nakaupo ang isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at mga matang kasing talim ng agila. Si Don Facundo Mabunay, Proyekto Alta Vista. Ang unang salitang lumabas sa bibig ng matanda, ang boses nito ay parang kalansing ng bakal. Walang nakakaalam ng butas sa proyektong iyon, kundi ang mga crews at ang kanilang pinagkakatiwalaang auditor. Sino ka at anong kailangan mo sa akin? Ako si Trinidad Cruz, diretsong sagot niya. Hindi niya ginamit ang dating asawa ni Diego dahil ang pangalang iyon ay hindi na karangalan para sa kanya. At nandito ako para itama ang pagkakamali ko. Ako ang nag-ayos ng mga peking dokumento na nagpahiram sa inyo ng loob para mamuhunan sa Alta Vista. At ngayon sasabihin ko sa inyo kung paano niyo mababawi ang pera niyo habang binubura ang pangalan ng mga crews sa mapa ng negosyo. Humilig si Don Facundo sa kanyang upuan, tinititigan ang bawat galaw ni Trinidad. May mga taong ipinanganak na may kapangyarihan at may mga taong hinulma ng sakit upang maging makapangyarihan. Sa paningin ng matanda si Trinidad ay ang pangalawa. Bakit mo ito gagawin, hindi ba't asawa ka ni Diego? Tanong ni Don Facundo. Datit may kling sagot ni Trinidad. Ngunit ang asawang iyon ay namatay na sa semento ng kalsada kaninang umaga. Ang kaharap niyo ngayon ay isang babaeng wala nang mawawala, maliban sa pagkakataong makitang gumuho ang kumpanyang itinayo niya gamit ang sarili niyang dugo at luha. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang tibok ng puso ni Trinidad na tila isang tambol na naghahanda sa giyera. Kumuha si Don Facundo ng isang makapal na folder at inilapag ito sa harap ni Trinidad. Mayroon kang 24 na oras. Kung mapatunayan mo sa akin na ang impormasyon mo ay totoo, at kung magagawa mong gawa ng solusyon ang krisis na ito nang hindi nadadamay ang Mabunay Holdings, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Pera, proteksyon at ang kapangyarihang saktan, sila pabalik. 1 oras lang ang kailangan ko, Don Facundo. Sagot ni Trinidad habang inaabot ang panulat. Sa ilalim ng maliliwanag na ilaw ng opisina, nagsimulang sumulat si Trinidad. Ang bawat numero na kanyang isinusulat ay parang isang tahi na bumubuo ng isang bitag. Hindi na siya nagtatahi ng damit. Ngayon nagtatahi na siya ng isang hatol. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, isang pangamba ang pumasok sa kanyang isipan. Sapat na ba ang talino upang talunin ang isang kaaway na walang kaluluwa? O ang 24 na oras na ito ay isa lamang panibagong bitag na inihanda ng tadhana? Mark Kataki. Ang mga numero ay parang mga tahi sa isang mamahaling kasuotan. Kapag may isang maling hibla, ang buong disenyo ay magsisimulang maghimulmol
hanggang sa ito ay tuluyang mawasak ng hindi mo namamalayan. Nakatitig si Trinidad sa tumpak ng mga dokumentong nasa kanyang harapan. Sa loob ng maliit na silid na ibinigay ni Don Facundo, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng orasan sa dingding at ang gasgas ng kanyang panulat sa papel. Ang kanyang mga mata ay mahapdi na dahil sa puyat at lagnat, ngunit ang kanyang isipan ay mas matalas pa sa gunting na ginagamit niya sa pagtabas ng tela. Sa bawat pahina na kanyang binabasa, tila nakikita niya ang mukha ni Diego na nakangisi. Nararamdaman niya ang bawat kasinungalingang itinago niya para rito. 12 taon niyang ginamit ang kanyang husay sa matematika upang ayusin ang mga gulo ng kanyang asawa. Ngayon ang bawat numerong iyon ay nagiging bala sa kanyang armas. Dito, bulong ni Trinidad sa sarili. Dito nila inilagay ang lason. Nakita niya ang isang maliit na butas sa Project Altavista. Isang transaksyon na mukhang legal sa paningin ng isang ordinaryong auditor, ngunit para sa kanya na siyang nag-imbento ng sistema ng pag-record ng mga cruise, alam niyang isa itong dummy account. Ginamit ito ni Diego upang ilipat ang pondo ng kumpanya patungo sa isang personal na investment sa ibang bansa, isang investment na nakapangalan kay Amara Vergara. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trinidad. Sa pagnanais ni Diego na paligayahin ang kanyang kerida, hindi niya napansin na nag-iwan siya ng bakas na sapat upang sunugin ang buong imperyo ng mga cruise. Naramdaman ni Trinidad ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Naalala niya ang mga gabing nakaupo siya sa sahig ng kanilang kwarto, inaayos ang mga gusot na papeles ni Diego habang ang lalaki ay natutulog ng mahimbing kampante dahil alam niyang laging nariyan si Trinidad upang saluhin siya. Wala na ang sasalo sa iyo, Diego, bulong niya sa madilim na silid. Ngayon hahayaan ko ang gravity na gumawa ng trabaho nito. Eksaktong 7:00 ng umaga nang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Don Facundo, may hawak na tasa ng kape at tinitigan ang babaeng tila hindi natulog sa buong gabi. Ang mesa ay puno ng mga graph kalkulasyon at mga pulang bilog sa mga sensitibong bahagi ng kontrata. Tapos ka na, tanong ng matanda. Hindi sumagot si Trinidad. Sa halip itinulak niya ang isang pirasong papel patungo kay Don Facundo. Iyan ang listahan ng lahat ng bank accounts na ginamit nila para sa money laundering. At ito naman, itinuro niya ang isang makapal na folder, ang plano kung paano niyo mababawi ang lahat ng investment ng Mabunay Holdings bago pumutok ang balita tungkol sa pagkalugi ng Cruz Vergara sa susunod na linggo. Kinuha ni Don Facundo ang mga papel at binasa ang mga ito ng tahimik. Lumipas ang ilang minuto ng nakakabinging katahimikan. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong at paminsan-minsan ay tumitingin siya kay Trinidad nang may bagong antas ng respeto. Hindi ka lang isang may Trinidad. Sabi ni Don Facundo, ang boses ay puno ng paghanga. You are a goddamn architect of destruction. Tumayo ang matanda at naglakad patungo sa kanyang safe. Kinuha niya ang isang kulay itim na wallet at isang maliit na device. Inilapag niya ito sa harap ni Trinidad. Ito ang iyong bagong buhay. Isang black card na walang limit, isang penthouse sa malapit na gusali, at ito, inabot niya ang isang gintong ID card na may nakasulat na strategic consultant. Mula sa araw na ito, hindi ka na empleyado. Ikaw na ang kanang kamay ko. Hinawakan ni Trinidad ang gintong ID. Ang kanyang pangalan ay nakasulat doon, Trinidad Cruz. Ngunit sa kanyang isipan, ang apelyidong iyon ay hindi na pag-aari ng pamilyang sumira sa kanya. Isa na itong tatak ng kanyang pagbangon. Ano ang susunod nating gagawin, Don Facundo? Tanong ni Trinidad, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. May gaganaping anibersaryo ang pamilya Cruz sa Sabado, sagot ni Don Facundo na may kasamang misteryosong ngiti. Gusto nilang ipakita sa mundo ang kanilang tagumpay. I think it's the perfect time for you to make an appearance. Tumingin si Trinidad sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang basang-basang may na nakaluhod sa ulan kagabi ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng handang sunugin ang mundo para lamang makitang muling sumikat ang araw sa kanyang sariling mga tuntunin. Naisip ni Trinidad ang kanyang ina sa probinsya. Nay, konting tiis na lang. Ipadadalubhasa kita sa pinakamagaling na ospital. At ang mga taong kumuha ng hangin mo, sila ang mawawala ng hininga kapag nakita nila kung sino na ako ngayon. Ngunit habang papalapit ang araw ng Sabado, isang takot ang bumagabag sa kanya. Sapat na ba ang bagong anyo at kapangyarihan
upang harapin ang taong 12 taon niyang minahal. O ang muling pagkikita nila ay magbubukas lamang ng mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Ang tunay na anyo ng isang babae ay hindi nabubuo sa harap ng salamin, kundi sa lalim ng kanyang mga sugat na natutuhan na niyang hilumin. Nakatayo si Trinidad sa gitna ng isang marangyang penthouse suite sa Bonifacio Global City. Sa paligid niya, ang mga dingding na yari sa salamin ay nagpapakita ng kumukutitap na ilaw ng lungsod, ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa malaking salamin sa kanyang harapan. Dahan-dahang hinaplos ni Trinidad ang kanyang mukha. Wala na ang pamumula ng sampal ni Doña Amalia. Wala na ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa puyat. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod dahil sa pagmamadaling magtrabaho ngayon, ay malayang bumabagsak sa kanyang balikat makintab at kasing kulay ng gabi. "Ma'am, the designer is here with the final gown," masiglang sabi ng isang batang assistant na ipinadala ni Don Facundo. Pumasok ang isang lalaking kilala sa buong Asya dahil sa kanyang mga obra. Inilabas niya ang isang mahabang gown na kulay puti, isang puti na kasing linaw ng perlas. Nang makita ni Trinidad ang tela, agad na gumana ang kanyang instinct bilang isang Thomay. Alam niya ang bawat hibla nito. Alam niya ang bigat at ang tibay ng pagkakatahi. "This is exquisite," bulong ni Trinidad habang hinahawakan ang dulo ng tela. Pero kailangang baguhin ang tahi sa bandang balikat. It needs to look more authoritative, not just beautiful. Napatingin ang designer sa kanya, bahagyang nagulat sa talas ng kanyang obserbasyon. "You have a very keen eye for detail, ma'am. I will fix it right away." Nang makaalis ang mga ito, muling binalot ng katahimikan ng silid. Naupo si Trinidad sa malambot na sofa at kinuha ang kanyang cellphone. Isang litrato ang nasa screen, ang kanyang nanay, na ngayon ay nasa isang pribadong kwarto sa pinakamagaling na ospital sa bansa, bantay sarado ng mga nurse na binabayaran ng Mabunay Holdings. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Trinidad. Sa wakas, ang kanyang ina ay ligtas na. Ngunit ang katahimikang iyon ay muling nagpaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Naalala niya ang bawat anibersaryo ng mga Cruz, kung saan siya ang laging nasa likod ng entablado, sinisiguradong perpekto ang suot ni Diego at Doña Amalia, habang siya ay nakasuot ng isang simpleng damit na binili lamang sa sale. Isang munting kahon ang nasa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ito at tumambad ang isang kwintas na gawa sa mga diamante, ang regalo ni Don Facundo para sa kanyang pagbabalik. Sa tabi nito ay ang black card, ang simbolo ng kapangyarihan na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Diego. "Diego, Doña Amalia," mahinang sambit ni Trinidad habang nakatingin sa kadiliman ng gabi sa labas ng bintana. "Sana ay nag-e-enjoy pa kayo sa inyong huling gabi ng katahimikan. Dahil bukas ang babaeng itinuring niyo lamang naman siya sa inyong buhay, ay magiging isang malaking bagyong lalamon sa inyong lahat." Kinabukasan, sa lobby ng isang prestihiyosong hotel, kung saan gaganapin ang anibersaryo ng Cruz Vergara Group, ang mga mamamahayag at mga sosyalista ay nagkakagulo. Ang pamilya Cruz ay nakatayo sa gitna, suot ang kanilang mga plastik na ngiti. Si Diego ay mukhang masigla na inaalalayan si Amara na suot ang isang gown na punong-puno ng mga kumikinang na bato. "Look at them, so perfect," bulong ng isang guest. "But where is Trinidad? I heard she disappeared after the divorce," sagot naman ng isa pa. Biglang tumahimik ang buong lobby nang bumukas ang malaking pintuan. Isang puting sasakyan ang huminto sa tapat at isang babae ang dahan-dahang bumaba. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang malakas na tibok ng tambol. Suot ang kanyang puting gown na tila ba humahaba ang bawat hibla sa liwanag ng mga kamera, naglakad si Trinidad ng may dignidad na hindi kailanman nakita sa kanya noon. Ang kanyang leeg ay nakataas, ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin, at ang kanyang presensya ay tila ba nagpalamig sa hangin sa loob ng ballroom. Napatigil si Diego sa pakikipag-usap. Ang baso ng champagne na hawak niya ay bahagyang nayanig. Hindi niya makilala ang babaeng papalapit. Ang Trinidad na kilala niya ay laging nakayuko at natatakot sa sariling anino. Ngunit ang babaeng ito ay tila ba nagmamay-ari ng bawat sulok ng silid. Nang makalapit si Trinidad sa harap ng pamilya Cruz, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lahat. Tiningnan niya si Diego, pagkatapos ay kay Amara, at huli ay kay Doña Amalia, na ngayon ay putlang-putla ang mukha. "Magandang gabi sa inyong lahat." Ang boses ni Trinidad
ay malumanay ngunit bawat salita ay may dalang bigat. Happy anniversary, Diego. Sana ay handa ka na para sa iyong susunod na kabanata. Hindi nakapagsalita si Diego. Ang tanging narinig ay ang mabilis na paghinga ni Amara at ang mahinang tunog ng mga kamera na walang tigil sa pagkuha ng litrato. Sino ang babaeng ito na tila ba muling nabuhay mula sa mga abo ng nakaraan at ano ang dalang sorpresang nakatago sa ilalim ng kanyang magandang anyo na magpabagsak sa lahat ng inyong pinaghirapan? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tumapak sa pagtitipon na ito, Trinidad? Ang boses ni Diego ay pabulong ngunit puno ng panggigigil. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamaliit ngayon ay bakas ang lito at takot. Nakatayo siya sa harap ni Trinidad pilit na hinaharangan ang paningin ng mga reporters na nagsisimula ng magbulungan. Isang matamis at malamig na ngiti ang isinagot ni Trinidad. Dahan-dahan niyang inayos ang laylayan ng kanyang gown, isang kilos na puno ng grasya na tila ba nag-e-ensayo siya para sa isang koronasyon. Ang karapatan, Diego, ay hindi ibinibigay. Kinukuha ito. At sa pagkakaalam ko ang hotel na ito ay bukas para sa mga taong may kakayahang magbayad. At sa tingin ko, mas malaki ang iniwan kong investment dito kaysa sa naghihingal mong kumpanya. You're hallucinating, pal. Singit ni Amara na ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Diego. Ang kanyang mukha na punong-puno ng make-up ay bahagyang nanginig sa galit. Saang ukay-ukay mo nakuha ang peking gown na iyan at ang mga alahas na yan? Siguro ay nagbenta ka na ng katawan para lang makabili ng tiket dito, no? Hindi natinag si Trinidad. Tumingin siya kay Amara mula ulo hanggang paa na tila ba tinitingnan ng isang mantsa sa sahig. Amara, ang kagandahan ay nabibili pero ang class ipinanganak iyon. At sa pagkakataong ito mukhang mas marami pang utang ang suot mo kaysa sa diamante. Lumapit si Trinidad kay Diego sapat na upang maamoy niya ang pamilyar na pabango ng asawa, ang pabangong siya mismo ang bumili noon. Ngunit ngayon, ang amoy na iyon ay hindi na nagpapatibok ng kanyang puso. Ito ay nagpapaalala na lamang sa kanya ng amoy ng pagkabulok. Huwag kang mag-alala, Diego. Hindi ako nandito para gumawa ng eksena. Bulong ni Trinidad sa tainga ng asawa habang ang mga kamera ay patuloy sa pag-flash. Nandito lang ako para panoorin ang huling gabi ng inyong kaligayahan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Project Alta Vista? Namilog ang mga mata ni Diego. Ang kanyang hawak na baso ay bahagyang nanginginig dahilan upang ang alak sa loob nito ay lumikha ng maliliit na alon. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Dahil ang lahat ng tahi na ginawa ko para sa iyo, Diego, ay may nakatagong sinulid na ako lang ang pwedeng humila, sagot ni Trinidad, bago dahan-dahang lumayo. Enjoy the night dahil bukas ang tanging matitira sa inyo ay ang telang suot nyo ngayon. Naglakad si Trinidad patungo sa VIP table kung saan naghihintay si Don Facundo. Ang bawat mata sa ballroom ay nakasunod sa kanya. Hindi na nila nakikita ang dating asawa ni Diego. Ang nakikita nila ay isang misteryosong babae na may dalang kapangyarihan na kayang magpabagsak ng isang imperyo. Sa isang sulok nakita ni Trinidad si Doña Amalia na nagmamadaling lumapit kay Diego. Ang matanda ay tila nakakita ng multo. Nagtalo ang mag-ina sa pabulong na paraan habang si Amara ay pilit na itinatago ang kanyang hiya sa likod ng kanyang mamahaling fan. Maling akala, Diego, isip ni Trinidad habang tinitignan ng kanyang mga dating kaaway mula sa malayo. Akala nyo ay tapos na ako. Akala nyo ay mananatili akong nakaluhod sa ulan. Ngunit ang ulan na iyon ang naglinis sa akin upang makita ko ang tunay ninyong anyo. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang anino ang lumapit sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, may hawak na sobre, at ibinigay ito sa kanya ng walang salita bago mabilis na nawala sa karamihan. Nang buksan ni Trinidad ang sobre sa ilalim ng mesa, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Sa loob ay may isang litrato ang kanyang TM, may naniliyaban at isang sulat na may nakasulat na, "Hindi ka pa nanalo, Trinidad. Sisiguraduhin naming wala kang babalikang tahanan." Napatingin si Trinidad sa direksyon ni Doña Amalia. Ang matanda ay nakatingin sa kanya ng may mapanganib na ngiti, isang ngiting nagsasabing, ang laro ay nagsisimula pa lamang sa isang madugong paraan. Daung. Ang apoy ay kayang tumupok ng tela, pero hindi nito kayang burahin ang katotohanang nakatago sa ilalim ng mga abo. Nanginginig ang mga daliri ni Trinidad habang tinititigan ang litrato ng nasusunog niyang tiyemay. Ang bawat hibla ng tela, ang bawat disenyo na kanyang pinagpuyatan ay naging abo na lamang.
Nararamdaman niya ang init ng apoy sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang puso ay mas malamig pa sa yelo. Sa gitna ng ballroom ang musika ay patuloy na tumutugtog, tila ba walang trahedyang nangyayari sa labas. Tumingala si Trinidad at nakita si Doña Amalia na dahan-dahang itinaas ang kanyang baso ng alak sa malayo, isang tahimik na pagpupugay sa kanyang tagumpay. Don Facundo, kailangan kong umalis. Bulong ni Trinidad, ang kanyang boses ay puno ng kaba at galit. Huwag kang padala sa emosyon, Trinidad. Mahinahon ngunit matigas na sagot ng matanda habang nakatingin sa malayo. Iyan ang gusto nila. Ang makita kang tumakbo pabalik sa lugar na wala na. Ang apoy na yan ay isang senyales na natatakot na sila sa'yo. Huwag mong ibigay sa kanila ang kasiyahang makitang wasak ka muli. Huminga ng malalim si Trinidad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang bawat tahi ng kanyang buhay. Kung ang temay ang huling alaala ng kanyang nakaraan, hahayaan niyang mamatay ang nakaraang iyon kasama ng apoy. Tama po kayo, sabi ni Trinidad nang muling idilat ang mga mata. Hindi ko sila hahayaang manalo sa pamamagitan ng takot. Lumabas si Trinidad patungo sa veranda ng hotel upang kumuha ng hangin. Ngunit hindi niya inaasahan na susundan siya ni Doña Amalia. Ang tunog ng mga yabag ng matanda ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Nakuha mo ba ang munting regalo ko, Trinidad? Ang boses ng matanda ay kasing lamig ng hangin sa labas. Ang mga bagay na hindi nabibilang sa ating mundo ay kailangang sunugin. Tulad ng shop mo at tulad ng ambisyon mo, humarap si Trinidad sa kanya, ang kanyang muka ay walang bakas ng luha. Salamat sa apoy, Doña Amalia. Dahil sa pagkawala ng shop na iyon, wala na akong kahit anong dahilan para maging mahina. Wala na akong babalikan kaya wala na akong ibang pagpipilian kundi ang dumiretso sa inyong pagbagsak. Tumawa ng mahina si Doña Amalia, isang tunog na parang pagkiskis ng tuyong dahon. Akala mo ba ay sapat na ang suporta ni Mabunay ang pamilya Cruz ay itinayo sa pundasyon ng utang na loob at tradisyon? Isang salita ko lang at lahat ng tao sa bansang ito ay tatalikuran ka. Pero paano kung ang pundasyong iyon ay gawa sa maruming pera? Balik na tanong ni Trinidad. Alam ko ang lihim mo, Doña Amalia. Hindi si Diego ang utak ng kumpanya. Ikaw. Ikaw ang gumamit sa bangko ng mga Vergara para maglaban ng pera mula sa mga peking housing projects. Si Diego ay isang sunod-sunuran lang at si Amara ang iyong naging kasabwat. Nawala ang ngiti sa mukha ni Doña Amalia. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Wala kang ebidensya, Trinidad. Isang thomay ka lang na puno ng imahinasyon. Meron akong higit pa sa ebidensya, sabi ni Trinidad habang inilalabas ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang clutch bag. Narito ang lahat ng audit trails na ako mismo ang nag-ayos sa loob ng 12 taon. Akala niyo ba ay itinatama ko lang ang mga pagkakamali ni Diego, itinatago ko ang mga krimen mo? Bago pa makasagot ang matanda, isang waiter ang lumapit at nagbigay ng isa pang sobre kay Trinidad. Ma'am, pinabibigay po ng isang tao mula sa loob ng mansyon ng mga Cruz. Nang buksan ni Trinidad ang sobre sa harap ni Doña Amalia, nakita niya ang isang lumang dokumento, isang sertipiko ng pagkamatay na may petsang bago pa man siya ikasal kay Diego. Ang pangalan sa dokumento ay ang asawa ni Doña Amalia, ngunit may isang nakasulat sa likod na nagpabilis sa tibok ng puso ni Trinidad. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Don Roberto. Tanungin mo ang iyong biyenan tungkol sa huling gamot na ibinigay niya. Napatingin si Trinidad kay Doña Amalia. Ang matanda ay bahagyang umatras, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ano ito, Doña Amalia? Tanong ni Trinidad, ang kanyang boses ay puno ng pangingilabot. Sino ang nagpadala nito? Ang katahimikan ni Doña Amalia ay sapat na upang kumpirmahin na may mas malalim pang lihim ang pamilya Cruz kaysa sa pera at pagtataksil. Isang lihim na nakatago sa loob mismo ng kanilang mansyon at tila may isang kakampi si Trinidad sa loob ng kampo ng kalaban. Sino ang naglalakas loob na ilaglag ang sarili nilang pamilya? At handa ba si Trinidad na harapin ang katotohanang baka ang 12 taon niyang paninirahan sa bahay na iyon ay sa piling ng isang mamamatay tao? Ang kahapon ay parang isang multong hindi matahimik hanggat hindi nito nakukuha ang katarungang ipinagkait sa kanya. Nakatitig si Trinidad sa dokumentong hawak niya habang ang sasakyan ni Don Facundo ay mabilis na bumabaybay sa kalsada pauwi sa kanyang penthouse. Ang bawat salita sa sertipiko ng pagkamatay ni Don Roberto
ay tila isang sumpa na bumubura sa lahat ng magagandang alaala niya sa mansyon ng mga Cruz. Kung totoo ang nakasulat dito, ibig sabihin ay 12 taon siyang nanirahan sa ilalim ng iisang bubong kasama ang isang mamamatay tao. Ma'am Trinidad, tumatawag po si Don Facundo. Sabi ng driver habang iniabot ang hands-free device. Trinidad, may masamang balita. Boses ni Don Facundo bakas ang tensyon. Nalaman ng mga Cruz ang tungkol sa pakikipag-usap natin sa mga fabric suppliers mula sa Hilaga. Doña Amalia threatened them. Binayaran nila ang mga ito upang i-cancel ang lahat ng order natin para sa darating na bidding. Gusto nila tayong pilayin bago pa man tayo makapagsimula. Huminga ng malalim si Trinidad. Inasahan ko na ang ganitong maruming laro, Don Facundo. Akala nila ay sa pera lang nadadaan ang lahat. Hayaan niyo po ako ang bahala sa mga supplier. Alam ko kung paano sila kausapin sa paraang hindi nauunawaan ng mga Cruz. Sigurado ka ba they are playing dirty now, Trinidad? Ang sunog sa shop mo ay simula pa lang. Mas lalong dapat tayong lumaban, Don Facundo. Ang takot ay para lang sa mga taong may itinatago, determinadong sagot ni Trinidad bago ibinaba ang tawag. Kinabukasan, imbes na pumunta sa opisina, nagtungo si Trinidad sa isang maliit at lumang cafe sa Binondo, isang lugar na malayo sa karangyaan ng Makati. Doon niya balak makipagkita sa mga lokal na manghahabi na matagal na niyang katuwang noong siya ay nagsisimula pa lamang. Ngunit hindi niya inaasahan na may isang pamilyar na sasakyan ang nakaparada sa labas. Pagpasok niya, nakita niya si Diego. Mukha itong pagod, ang kanyang kurbata ay maluwag at ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Nang makita niya si Trinidad, agad siyang tumayo at hinarang ang daan nito. Trinidad, kailangan nating mag-usap, sabi ni Diego. Ang kanyang boses ay hindi na kasing taas ng dati. Ngayon tila ba may bahid ito ng pagsusumamo na hinaluan ng poot. Wala na tayong dapat pag-usapan, Diego. Ang lahat ng kailangan nating sabihin ay nakasulat na sa mga dokumento ng diborsyo, malamig na sagot ni Trinidad. Sinubukan niyang lagpasan ng asawa, ngunit hinawakan ni Diego ang kanyang braso. Mabilis na binawi ni Trinidad ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan. Ang mga kamay na iyan ay para lang kay Amara, hindi ba? Trinidad, please bumalik ka na sa mansyon. Itigil mo na itong pakikipagtulungan kay Mabunay Pamon. Pabulong na sabi ni Diego, tila ba natatakot na may makarinig. Hindi mo kilala si Mommy. Kapag ipinagpatuloy mo ito, hindi lang ang shop mo ang mawawala. She can be dangerous. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Trinidad. Ngayon mo lang ba sasabihin sa akin yan? Pagkatapos ng 12 taon, na hinayaan mo siyang tapakan ako, Diego, alam ko na kung gaano siya kadelikado. Alam ko na rin ang tungkol sa tatay mo. Namilog ang mga mata ni Diego. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga labi ay nanginig. Anong alam mo? Alam ko na hindi aksidente ang pagkamatay ni Don Roberto. At alam kong takot ka rin sa sarili mong ina, sabi ni Trinidad, habang tinititigan ng diretso ang asawa. Diego, ang huling pagkakataon mo para maging lalaki ay noong gabing pinalayas niyo ako sa ulan. Pinalampas mo yun. Ngayon panoorin mo na lang kung paano ko tatapusin ang sinimulan niyo. You're making a mistake, Trinidad, sigaw ni Diego nang tumalikod na ang babae. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Akala mo ba ay si Mabunay ang kakampi mo? Ginagamit ka lang din niya. Hindi na lumingon si Trinidad. Naglakad siya palabas ng cafe, ngunit ang kanyang puso ay kumakaba. Alam niyang totoo ang babala ni Diego. Doña Amalia is a cornered beast at ang mga hayop na nakakulong ay ang pinakamababangis. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, napansin niya ang isang maliit na puting sobre na nakaipit sa windshield wiper. Nang buksan niya ito, walang sulat sa loob. Tanging isang piraso ng itim na sinulid na may nakabuhol na loop, isang simbolo ng bitayan. Kasabay nito ang kanyang cellphone ay tumunog. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ang susunod na susunugin namin ay hindi na tela, kundi ang hininga ng taong pinakamahalaga sa iyo. Nanlamig ang buong katawan ni Trinidad, ang kanyang nanay. Kahit nasa ilalim ito ng proteksyon ni Don Facundo, alam niyang kayang lagpasan ng mga Cruz ang anumang harang kung sapat na ang kanilang desperasyon. Sa gitna ng kalsada, habang ang ingay ng mga sasakyan ay tila ba nagiging isang malabong ugong naramdaman ni Trinidad, ang isang matinding takot. Ngunit kasabay nito ang isang mas matinding desisyon ay nabuo. Kung kailangang maging demonyo siya, upang talunin ang isang demonyo, gagawin niya.
Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan. Hindi siya pupunta sa opisina. Pupunta siya sa kaisa-isang tao na alam niyang may hawak ng susi sa nakaraan ni Doña Amalia si Nanay Isabel. Ngunit lingid sa kaalaman ni Trinidad, may isang itim na sasakyan ang tahimik na nakabuntot sa kanya, tila isang anino na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang sumakmal. Ang pag-ibig na nagmula sa kasinungalingan ay parang isang tahi na sadyang maluwag sa isang malakas na hilalang ang lahat ay magkakalas-kalas hanggang sa wala nang matira, kundi ang mga himulmol ng sakit. Mabilis ang paghinga ni Trinidad habang paakyat sa makipot na hagdan patungo sa bahay ni Nanay Isabel. Ang bawat hakbang niya ay tila sinasabayan ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa kanyang isipan paulit-ulit na naglalaro ang boses ni Diego, ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi, ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng kilabot. Nanay Isabel, pao. Tawag niya habang kinakatok ang pintong plywood. Nang bumukas ang pinto, bumungad ang nag-aalalang mukha ng matanda. Agad na pinatuloy ni Trinidad ang sarili at isinarado ang pinto, tila ba may humahabol sa kanya. Anong nangyari, iha? Bakit tila nakakita ka ng multon? Tanong ni Nanay Isabel habang inaalalayan si Trinidad na maupo. Nanay, sabihin niyo sa akin ang totoo. Sabi ni Trinidad, hinawakan niya ang mga kulubot na kamay ng matanda. Noong mamatay si Don Roberto, nandoon ho kayo, di ba kayo ang huling nakakita sa kanya bago dumating ang mga doktor? Natigilan si Nanay Isabel. Ang kanyang mga mata ay umiwas sa tingin ni Trinidad at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang laruin ang laylayan ng kanyang duster. Trinidad, matagal na panahon na iyon. Bakit mo pa binubungkal ang mga bagay na dapat ay nakabaon na sa lupa? Dahil ang lupang iyon ang unti-unting lumalamon sa akin ngayon, Nanay. Git ni Trinidad. May nagpadala sa akin ng mensahe. Si Doña Amalia, may kinalaman ba siya sa pagkawala ng asawa niya? Huminga ng malalim si Nanay Isabel. Tumayo siya at kinuha ang isang lumang kahon ng biskwit mula sa ilalim ng higaan. Pagbukas nito, bumungad ang mga lumang litrato at isang maliit na bote ng gamot na wala ng label. Si Don Roberto ay hindi mamamatay in Trinidad. Malakas siya. Simula ni Nanay Isabel ang boses ay nanginginig. Pero noong mga huling buwan, laging si Doña Amalia ang nagbibigay ng kanyang bitamina. Isang gabi narinig ko silang nag-aaway. Gusto ni Don Roberto na ilipat ang malaking bahagi ng shares sa isang foundation para sa mga mahihirap. Hindi pumayag si Amalia. Pagkalipas ng isang linggo, biglang inatake si Don Roberto. Nakita ko si Amalia na itinatapon ang boteng ito sa basurahan. Itinago ko ito dahil sa takot, pero wala akong lakas na magsalita noon. Sino ba naman ang maniniwala sa isang katulong na katulad ko? Nanlamig ang buong katawan ni Trinidad. Ang boteng hawak ni Nanay Isabel ay ang ebidensyang matagal na niyang hinahanap. Ito ang barahan na magpapabagsak sa reyna ng mga krus. Biglang tumunog ang cellphone ni Trinidad. Ang pangalan ni Diego ang lumitaw sa screen. Sa kabila ng lahat, naramdaman ni Trinidad ang isang pamilyar na kirot, isang bahagi ng kanyang puso na tumitibok pa rin para sa lalaking pinakasalan niya. Hello, hello, sagot niya. Trinidad, nasaan ka? Ang boses ni Diego ay malumanay, tila ba bumalik sila sa panahong bago ang lahat ng gulo. Pumunta ako sa penthouse mo pero wala ka doon. Hon, please, pag-isipan mo ang sinabi ko. Gusto kitang protektahan. May binili akong ticket para sa inyo ng nanay mo. Isang flight papuntang Switzerland bukas ng gabi. Doon niyo ituloy ang gamutan niya. Ibibigay ko ang lahat ng pera na kailangan niyo. Basta itigil mo na ito. Napapikit si Trinidad, Switzerland. Ang pangarap nilang bakasyon na hindi kailanman natuloy. Sa isang sandali naisip niya, paano kung sumama na lang ako? Paano kung iwan ko na ang galit na ito? At mamuhay kami ng tahimik ni nanay? Bakit mo ito ginagawa, Diego? Tanong niya, ang kanyang boses ay naging marupok. Dahil ba mahal mo pa ako o dahil natatakot ka para sa mommy mo? Dahil hindi ko kayang makita kang nasasaktan, Trinidad, sagot ni Diego. Kahit anong mangyari, asawa pa rin kita sa mata ng Diyos. Please, Hon, for the sake of our 12 years, let's just end this war. Bago pa makasagot si Trinidad, napatingin siya sa isang sulok ng bahay ni Nanay Isabel. Doon nakita niya ang isang lumang barong na hindi pa natatapos tahin. Iyon ang barong na sinimulan niyang gawin para sa ika-10 anibersaryo nila ni Diego. Isang regalong hindi niya naibigay dahil noong gabing iyon, nalaman niyang kasama ni Diego si Amara. Ang alaala ng pagtataksil na iyon
ay parang isang malamig na tubig na gumising sa kanyang diwa. Ang pag-ibig ni Diego ay isang hawla na may mga rehas na ginto. Ang proteksyong inaalok nito ay hindi para sa kanya, kundi para itago ang mga krimen ng kanilang pamilya. Ang 12 years na sinasabi mo, Diego, ay itinayo mo sa mga kasinungalingan, matalim na sabi ni Trinidad. Ang tiket na yan, ibigay mo kay Amara, dahil ang tanging pupuntahan ko bukas ay ang katotohanan. Ibinaba ni Trinidad ang telepono at mabilis na kinuha ang bote ng gamot mula kay Nanay Isabel. Ngunit bago pa sila makalabas ng pinto, narinig nila ang tunog ng ilang sasakyan na huminto sa tapat ng bahay. Ang malakas na tunog ng mga pintuan ng sasakyan na isinasara ay tila ba ang hudyat ng isang papalapit na panganib. Nanay, dumaan kayo sa likod, utos ni Trinidad. Sa labas nakita ni Trinidad ang mga anino ng mga lalaking nakaitim na pinaliligiran ang maliit na bahay. At sa gitna nila nakatayo si Amara, suot ang isang ngiting kasing talim ng isang balisong. Trinidad, darling, you really don't know when to quit, do you? Sabi ni Amara habang may hawak na lighter na pinaglalaruan sa kanyang mga daliri. Sabi ni Diego, paalisin ka na lang ng tahimik. Pero sabi ni Doña Amalia, ang mga loose threads ay dapat sinusunog hanggang sa maging abo. Naramdaman ni Trinidad ang amoy ng gasolina na nagsisimulang kumalat sa paligid ng bahay. Ang panganib ay hindi na lamang isang banta sa telepono. Ito ay nasa harap na niya, mainit at nakamamatay. Sapat ba ang ebidensyang hawak ni Trinidad upang iligtas siya sa gabing ito? O ang kanyang paghahanap sa katarungan ang magiging mitya ng sarili niyang katapusan at ng taong kumupkop sa kanya? Isang kislap lang, Trinidad, at magiging abo na ang lahat ng mga pangarap mo, pati na ang matandang basurang kumupkop sa iyo. Ang boses ni Amara ay puno ng katuwaan habang pinaglalaroan ang apoy ng kanyang lighter. Ang amoy ng gasolina ay tila sumasakal sa lalamunan ni Trinidad, isang babala na ang kamatayan ay isang kislap na lamang ang layo. Nakatayo si Trinidad sa harap ni Nanay Isabel, pilit itong itinatago sa kanyang likuran habang ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Amara, huwag mong gawin ito, mahinahon ngunit matigas na sabi ni Trinidad. Ang pumatay ng tao para lang pagtakpan ang dumi ng mga krus ay hindi magliligtas sa iyo. Magiging bilanggo ka rin ng sarili mong konsensya. Konsensya, o Trinidad, how provincial ton. Tumawa ng malakas si Amara. Sa mundong kinabibilangan namin ang konsensya ay para lang sa mga mahihirap na katulad mo. Sunugin na ang bahay na iyan. Bago pa man maibagsak ni Amara ang lighter, isang nakasisilaw na liwanag mula sa mga headlight ng ilang sasakyan ang biglang bumalot sa buong eskinita. Ang tunog ng mabilis na paghinto ng mga gulong sa semento ay tila isang hudyat ng kaligtasan. Hindi nagtagal, ilang kalalakihan na nakasuot ng uniforme ng security ay mabilis na bumaba, pinamumunuan ng Chief Security ni Don Facundo. Ma'am Trinidad, ayon sa utos ni Don Facundo, narito na kaming boses ng isang lalaki na puno ng awtoridad. Nabitawan ni Amara ang kanyang lighter sa gulat, ngunit bago pa ito tumama sa basang lupa, na may gasolina, isang bota na ang tumapak dito upang patayin ang apoy. Ang mga tauhan ni Amara ay mabilis na umatras nang makitang outnumbered sila ng mga professional na security ng Mabunay. Magbabayad ka, Trinidad, hindi pa ito tapos. Sigaw ni Amara habang mabilis na sumasakay sa kanyang sasakyan, tumatakas mula sa kahihiyang muntik na siyang mahuli sa akto. Nang makaalis ang mga kalaban na paupo si Trinidad sa lupa, ang kanyang mga binti ay tila naging halaya sa sobrang takot at pagod. Naramdaman niya ang haplos ni Nanay Isabel sa kanyang balikat. Ligtas na tayo, iha. Ligtas na tayo, pan, bulong ng matanda. Dinala ni Trinidad si Nanay Isabel sa isang ligtas na safe house ng Mabunay Holdings. Doon sa gitna ng katahimikan ng gabi, bago ang pinaka-inaabangang real estate summit, nakaupo si Trinidad sa harap ng kanyang laptop. Sa tabi nito ay ang maliit na bote ng gamot na ibinigay ni Nanay Isabel, ang ebidensya ng krimen ni Doña Amalia. Hindi na siya makatulog. Ang bawat numero sa kanyang screen ay tila mga sundalong naghahanda para sa gyera bukas. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Kung magtatagumpay siya sa summit, babagsak ang mga krus. Kung magkakamali siya, siya ang lalamunin ng sistemang 12 taon niyang pinagsilbihan. Pumasok si Nanay Isabel sa silid, may dalang tasa ng mainit na tsaa. Trinidad, magpahinga ka na muna. Malakas ang loob ko na bukas ang katotohanan ang mananalo. Ngumiti si Trinidad, isang ngiting puno ng pait at determinasyon. Nanay, bukas ay hindi lang tungkol sa katotohanan.
Tungkol ito sa pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Kinuha ni Trinidad ang kanyang lumang didal, isang munting gamit sa pananahi. Naregalo pa ng kanyang yumaong ama. Isinuot niya ito sa kanyang daliri. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng teknolohiya at bilyon-bilyong pisong halaga ng mga proyekto, ang munting didal na ito ang nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Hindi siya isang biktima. Siya ay isang manlilikha. Kung kaya niyang bumuo ng isang magandang damit mula sa isang pirasong tela, kaya niya ring bumuo ng isang bagong buhay mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Para sa iyo ito, Nay? Bulong niya habang tinititigan ang litrato ng kanyang ina sa ospital. Para sa bawat hiningang ninakaw nila sa atin. Eksaktong 3:00 ng madaling araw nakatanggap si Trinidad ng isang email. Galing ito sa isang anonymous source sa loob ng Cruz Vergara Group. Pagbukas niya ng tumpak na file, halos huminto ang kanyang paghinga. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ang mismong bank transfer na nag-uugnay kay Doña Amalia sa mga peking account ni Amara na may pirma ni Diego bilang autorisadong opisyal. Ngunit may isang bagay na nakapagtataka. Ang IP address na pinagmula ng email ay mula sa loob mismo ng kwarto ni Diego sa mansyon. Bakit siya tutulungan ng lalaking sumira sa kanya? O isa na naman ba itong bitag upang hilahin siya pabalik sa impyernong kanyang kinalasan? Tumingin si Trinidad sa bintana. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng gumuhit sa abot tanaw. Ang araw ng summit ay narito na. Handa na ako, sabi ni Trinidad sa sarili habang isinasara ang kanyang laptop nang may tunog ng pinal na decision. Ang bawat hakbang ni Trinidad sa ibabaw ng pulang carpet ng Grand Ballroom ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay sumasalamin sa kanyang puting gown na nagbibigay sa kanya ng anyong tila isang anghel na may dalang hatol. Sa kabilang dako, ang pamilya Cruz ay nakaupo sa gitna ng entablado, suot ang kanilang mga maskara ng tagumpay. Kasalukuyang tinatapos ni Diego ang kanyang presentasyon para sa Project Alta Vista. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan, umaalingaw sa buong bulwagan. Ang Alta Vista ay hindi lamang isang gusali. Ito ang simbolo ng katatagan ng Cruz Vergara Group, isang proyektong magdadala sa ating bansa sa bagong antas ng kaunlaran. Isang masigabong palakpakan ang sumunod, ngunit bago pa man makababa si Diego sa podium, tumayo si Don Facundo Mabunay mula sa Five Eyes IP table. Isang sandali, Mr. Cruz. Ang boses ng matanda ay bumasag sa katuwaan ng lahat. Bago tayo magtuloy sa pirmahan ng mga investment, meron kaming huling minutong pagsusuri na nais naming ipakita. At nais kong ipakilala ang aming Chief Strategic Consultant na siyang nanguna sa pag-aaral na ito. Lahat ng mata ay nabaling sa pintuan nang dahan-dahang maglakad si Trinidad patungo sa gitna ng entablado. Ang bulungan ay tila isang mabilis na apoy na kumalat sa buong ballroom. Si Trinidad yan, di ba ang dating asawa ni Diego? Anong ginagawa niya rito? At bakit siya kasama ni Mabunay? Napatigil si Diego. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang polo shirt. Si Doña Amalia na nakaupo sa unahan ay mahigpit na napahawak sa kanyang perlas na kwintas, habang si Amara ay tila gustong magtago sa ilalim ng mesa. Umakyat si Trinidad sa podium. Hindi niya tiningnan si Diego. Ang kanyang pansin ay nasa mga dambuhalang screen sa likuran. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Trinidad, ang kanyang boses ay kasing linaw ng kristal at kasing talim ng labaha. Ang isang gusali ay kasing tibay lamang ng pundasyon nito. Ngunit paano kung ang pundasyong sinasabi ni Mr. Cruz ay gawa lamang sa mga kasinungalingan at nakaw na pera? Trinidad, stop this nonsense. Sigaw ni Diego pilit na kinukuha ang mikropono. Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga security ni Don Facundo. Panoorin niyo ang screen, utos ni Trinidad. Sa isang pindot lumabas ang mga graph na hindi inasahan ng sinuman. Ipinakita ni Trinidad ang mga hollow accounts na ginamit ng Cruz Vergara upang itago ang kanilang bilyon-bilyong utang. Ipinakita niya ang bawat peking bank transfer na nag-uugnay sa pamilya Cruz sa mga shell companies sa labas ng bansa, mga dokumentong siya mismo ang nagtahi noon para sa kanila, ngunit ngayon ay kanya nang nilalansag. Ang Project Alta Vista ay hindi isang investment. Ito ay isang bitag para sa inyong lahat. Patuloy ni Trinidad habang ang mga investor ay nagsisimulang magkagulo at magbulungan ng malakas. Ang kumpanyang ito ay naghihingalo na
At ang pera nyo ang gagamitin nila para bayaran ang mga personal na luho nina Diego at Amara Vergara. Walang katotohanan ang mga yan. Sinisiraan mo lang kami dahil sa galit mo. Sigaw ni Doña Amalia habang tumatayo nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit at hiya. Galit na lumingon si Trinidad sa kanyang dating biyenan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ito galit, Doña Amalia. Ito ay katarungan. At tungkol naman sa katotohanan, pinindot ni Trinidad ang huling file. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Boses iyon ni Doña Amalia malinaw at nakapaninindig balahibo. Siguraduhin mong hindi na makakahinga ang matandang iyon sa probinsya. Kapag nawala ang nanay ni Trinidad, mawawalan na siya ng dahilan para lumaban. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga mukha ng pamilya Cruz ay tila ba unti-unting natutunaw sa ilalim ng mga spotlight. Ang hiya na pilit nilang iniiwasan ay dumating ng mas matindi kaysa sa kanilang imahinasyon. "You're a monster, Trinidad," sigaw ni Amara habang pilit na humahabol ng hininga dahil sa gulat. "Hindi ako ang monster, Amara," tugon ni Trinidad habang dahan-dahang bumababa sa podium. "Ako lang ang babaeng tinuruan niyo kung paano lumaban." Kasabay ng pagtatapos ng kanyang mga salita, ang malalaking pintuan ng ballroom ay bumukas ng malakas. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga bota sa marmol na sahig ay bumasag sa katahimikan. Isang grupo ng mga pulis at mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation ang pumasok pinamumunuan ng isang opisyal na may hawak na warrant. Lahat ng mata ay nakatuon sa mga opisyal na diretsong naglakad patungo sa entablado kung saan nakatayo ang nangangatog na si Diego at ang maputlang si Doña Amalia. Naramdaman ni Trinidad ang isang malalim na bugso ng emosyon, hindi katuwaan, kundi isang uri ng paglaya. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit ang mga pulis kay Diego, may isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Mabilis na kinuha ni Diego ang isang matulis na wine glass mula sa mesa at itinutok ito sa kanyang sariling leeg habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at desperasyon. "Huwag kayong lalapit, Trinidad. Tingnan mo ang ginawa mo," sigaw ni Diego. Habang ang dulo ng baso ay nagsisimula ng bumuo ng isang maliit na gasgas sa kanyang balat. Napahinto ang lahat. Ang bawat hininga sa loob ng ballroom ay tila nabitin sa hangin. Sa gitna ng gulo at takot, tinitigan ni Trinidad ang lalaking dati niyang minahal at isang tanong ang gumuhit sa kanyang isipan. Ito na nga ba ang huling tahi ng kanilang kwento o ang desperasyon ni Diego ay magdadala ng isa pang trahedyang hindi kayang hilumin ng anumang tagumpay? Trinidad, ito ba ang gusto mo? Ang makita akong dugo ang nakahandusay sa paanan mo? Ang boses ni Diego ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa purong takot ng isang taong nawalan ng lahat ng kuta. Ang matulis na dulo ng nabasag na wine glass ay nakabaon ng bahagya sa kanyang leeg, sapat na upang magkaroon ng isang manipis at pulang guhit sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamataas ngayon ay puno ng luha at pagsusumamo. Napatigil ang lahat. Ang mga pulis ay dahan-dahang itinaas ang kanilang mga kamay senyales ng pagpapakalma. Ngunit si Trinidad ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Tinitigan niya ang lalaking 12 taon niyang ipinaglaban, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo, na ngayon ay nagmumukhang isang munting bata na nagwawala dahil nawala ang kanyang mga laruan. "Hindi ko ito ginusto, Diego." Ang boses ni Trinidad ay malamig, walang bakas ng pag-aalinlangan. "Ikaw ang tumahi ng sarili mong bitag. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagtataksil, at ang bawat pananakit na ginawa niyo sa akin at sa pamilya ko, iyan ang nagtulak sa iyo sa posisyong iyan. Huwag mong isisi sa akin ang bigat ng sarili mong karma. Diego, huwag bitawan mo yan." Sigaw ni Doña Amalia, ngunit bago pa man siya makalapit ay hinarang na siya ng mga opisyal ng NYPD. "Amara, tulungan mo ako." Tawag ni Diego sa kanyang kasintahan, umaasang makakahanap ng kahit kaunting kalinga. Ngunit si Amara Vergara ay hindi gumalaw. Sa halip, dahan-dahan siyang umatras, ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri sa nakikitang kahinaan ni Diego. "Don't touch me, Diego. Ang sabi mo, kontrolado mo ang lahat. Ang sabi mo, tumay lang si Trinidad. Look at us now, I will not let you drag my family's name into your mess. Wala akong kinalaman sa mga peking account na yan.
Ang pagtataksil ni Amara ay tila mas masakit pa sa anumang sugat mula sa baso. Napabitaw si Diego sa wine glass. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, tila ba ito ang tunog ng huling pangarap ni Diego na nadurog. Agad na sumugod ang mga pulis. Sa loob ng ilang segundo, ang mga kamay ni Diego, na dati ay may suot na mamahaling relo, ay napalitan ng malamig na bakal ng posas. Kasunod nito ay ang pagposas din kay Doña Amalia, na sa kabila ng lahat ay pilit pa ring nagtataas ng noo kahit na ang kanyang mga perlas ay nagkakalat na sa sahig. Bibitayin ka sa impyerno, Trinidad, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatulog ng mahimbing. Huling bulyaw ni Doña Amalia, habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng ballroom. Naiwan si Trinidad sa gitna ng entablado. Ang ballroom na dati ay puno ng tawanan at kislap ng kayamanan ngayon ay puno ng kaguluhan at kahihiyan. Nakita niya ang mga investor na nagkakagulo, ang mga reporters na mabilis na nag-uulat ng balita, at ang mga krus na unti-unting nilalamon ng dilim ng kanilang sariling mga kasalanan. Lumapit si Don Facundo sa kanya, at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Trinidad. Tapos na, Trinidad, tapos na ang laban. Huminga ng malalim si Trinidad. Naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Sa kanyang dibdib, hindi katuwaan, kundi isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga palad na ito ay marami ng itinahi, marami ng binuo, at sa gabing ito marami na ring pinakawalan. Hindi pa po tapos, Don Facundo, bulong ni Trinidad habang nakatingin sa malayo. Saka ko lang masasabing tapos na ang lahat kapag nakita ko na ang nanay ko na nakangiti sa labas ng ospital. Habang naglalakad palabas ng hotel, hindi na lumingon si Trinidad. Sa labas ang gabi ay maliwanag, ang mga bituin ay tila ba nagdiriwang para sa isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang itim na sobre ang iniabot sa kanya ng isang bata sa parking lot. Nang buksan niya ito, walang sulat sa loob. Tanging isang piraso ng puting sinulid at isang maliit na susi na may tatak ng Cruz Family Vault. Anong lihim pa ang itinago ni Diego na tanging siya lang ang makakabukas? At handa ba siyang harapin ang huling katotohanan na maaaring magpabago sa tingin niya sa 12 taon ng kanyang buhay? Ang huling tahi ay hindi para buuin ang isang sirang kasuotan, kundi para tuluyang putulin ang sinulid na nag-uugnay sa iyo sa isang madilim na nakaraan. Nakatayo si Trinidad sa harap ng isang mabigat na pintuang bakal sa kailaliman ng mansyon ng mga Cruz. Ang lugar na ito na dati ay puno ng katatakutan at mga lihim ay binalot na ngayon ng alikabok at katahimikan. Gamit ang susing ibinigay sa kanya, dahan-dahan niyang inikot ang kandado. Ang tunog ng pagpihit ng mekanismo ay umalingaungaw sa malamig na silid, tila isang huling hininga ng isang naghihingalong higante. Sa loob ng vault, hindi mga ginto o alahas ang bumungad sa kanya. Sa halip, nakita ni Trinidad ang mga luma at naninilaw na dokumento, ang tunay na kasaysayan ng pamilya Cruz. Sa bawat papel na kanyang binubuklat, ang kanyang puso ay tila pinipiga. Dito niya nahanap ang katotohanan tungkol sa utang na loob na 12 taon niyang ipinagbayad. Ang operasyon ng kanyang ama ay hindi binayaran ng mga Cruz mula sa sarili nilang bulsa. Ginamit nila ang insurance ng kanyang ama na matagal na nilang kinubra ng lihim. Mas masakit pa rito, nalaman ni Trinidad na ang lupang kinatatayuan ng kanyang TM may ay hindi kailanman naging pag-aari ng mga Cruz. Ninakaw lamang ito ng ama ni Diego sa pamamagitan ng pekeng pirma. 12 taon. Bulong ni Trinidad, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pait at galit. 12 taon niyo akong ginawang alipin para sa utang na kayo naman ang may gawa. Kinabukasan, nagtungo si Trinidad sa piitan kung saan nakapiit si Diego habang naghihintay ng sentensya. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang lalaking dati ay tinitingala ng lahat. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang ayos na buhok. Ang Diego na nasa harap niya ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Trinidad. Sambit ni Diego, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Nandito ka ba para panoorin ang paghihirap ko? O baka naman napatunayan mo ng mahal mo pa rin ako kaya hindi mo ako kayang tiisin. Isang matalim at malamig na tingin ang ibinigay ni Trinidad. Inilapit niya ang isang papel sa salamin. Nandito ako para ibalik sa iyo ang huling bagay na nag-uugnay sa atin, Diego, ang katotohanan.
Nang makita ni Diego ang dokumento mula sa vault, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Yumuko siya hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kahihiyang wala na siyang maidahilan pa. Wala kang utang na loob sa amin, Trinidad, pabulong na sabi ni Diego. Tama ka, Diego, sagot ni Trinidad, habang inilalabas ang kanyang singsing sa kasal mula sa kanyang bag. Dahil sa loob ng 12 taon, higit pa sa buhay ko, ang ibinigay ko sa inyo. Binayaran ko kayo ng aking dangal, ng aking talino, at ng aking kabataan. Ngayon tapos na ang paniningil. Dahan-dahang inilapag ni Trinidad ang singsing sa maliit na slot sa ilalim ng salamin. Ang tunog ng metal na tumama sa matigas na plastic ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pighati. Huwag ka nang aasa, nalilingon pa ako, Diego. Ang babaeng minahal mo at sinira mo ay namatay na noong gabing pinalayas niyo ako sa ulan. Sabi ni Trinidad bago tumayo ng tuwid. Ang Trinidad na nasa harap mo ngayon ay hindi na asawa, hindi na thumay, at lalong hindi na biktima. Ako na ang may-ari ng sarili kong tadhana. Naglakad si Trinidad palabas ng piitan nang hindi lumilingon. Sa labas ang sikat ng araw ay tila ba humahaplos sa kanyang mukha, nagbibigay ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nagtungo siya sa kalsada ng Pasay, sa tapat ng kanyang lumang timay. Ang gusali ay hindi na nasusunog. Sa halip na katayo roon ang mga manggagawa na inuutusan ni Nanay Isabel. Ang mga bagong makina ay inilalabas na mula sa truck at ang karatula sa itaas ay pinalitan na ng pagsilang ni Trinidad sa bawat tahi-isang bagong simula. Huminga ng malalim si Trinidad habang nakatingin sa dagat mula sa malayo. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila ba naghuhugas sa mga latay ng kanyang nakaraan. Sa kanyang bulsa hinawakan niya ang munting didal na regalo ng kanyang ama. Naitapos na po ang bulong niya sa hangin. Wala na tayong utang, wala na tayong takot. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Don Facundo. Trinidad, handa ka na ba para sa ating bagong proyekto, isang scholarship fund para sa mga kababaihang nais matutong tumayo sa sarili nilang mga paa? Handa na po ako, Don Facundo, sagot ni Trinidad ng may matatag na tinig. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang bumagsak ang kalaban, kundi ang makitang bumangon ang mga taong akala nila ay wala ng pag-asa. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nag-iwan ito ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Isang magandang tanawin na tila ba isang obra maestrang itinahi ng tadhana. Ang huling tahi ay nagawa na at ang bago at mas matibay na tela ng kanyang buhay ay handa na para sa hinaharap. Ang sikat ng araw ay hindi na nakakapaso sa balat, kundi tila isang mainit na yakap na nagpapapaalala na ang bawat umaga ay isang pagkakataon para sa bagong simula. Nakatayo si Trinidad sa harap ng isang malawak na salamin sa loob ng kanyang bagong opisina. Hindi na ito ang madilim at masikip na sulok ng mansyon ng mga Cruz. Ang silid na ito ay puno ng liwanag, amoy ng sariwang bulaklak, at ang pamilyar ngunit mas masayang tunog ng mga makina sa kabilang silid. Ito ang pagsilang ni Trinidad, isang sentro kung saan ang mga hibla ng tela ay nagiging simbolo ng pag-asa para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aapi. Ma'am Trinidad, handa na po ang mga kababaihan sa labas. Hinihintay na po nila ang inyong mensahe. Masayang sabi ni Elena, ang kanyang pinsan, na kinuha niyang manager ng center. Tumango si Trinidad. Inayos niya ang kanyang simpleng beige na blusa na gawa sa pinakamataas na uri ng telang lokal. Wala na ang mabibigat na diamante ng mga Cruz. Ang tanging alahas na suot niya ngayon ay ang munting didal na ginto na nakasabit sa kanyang kwintas, isang paalala ng kanyang pinagmulan. Paglabas niya sa bulwagan, sinalubong siya ng mga ngiti ng mahigit 50 kababaihan. May mga dating biktima ng domestic abuse, may mga tinalikuran ng pamilya, at may mga may nakatulad niya noon, ay nawalan ng pangarap. Ang bawat tahi na gagawin niyo rito. Simula ni Trinidad, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng awtoridad, ay hindi lamang para sa isang damit. Itinatahi niyo ang inyong sariling dangal. 12 taon kong hinayaan ang ibang tao na humawak ng gunting sa buhay ko. Ngunit ngayon tayo na ang may-ari ng sarili nating disenyo. Huwag niyo kailanman hahayaan na sabihin sa inyo ng mundo na kayo ay mantsa lamang. Kayo ang obra maestra. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw, at sa likuran ng bulwagan nakita ni Trinidad si Don Facundo. Ang matanda ay tumatango ng may pagmamalaki.
Lumapit ito sa kanya nang matapos ang programa. You've done more than just build a business, Trinidad. You've built a sanctuary, sabi ni Don Facundo. By the way, may balita na mula sa korte. Ang mga ari-arian ng pamilya Cruz ay tuluyan ng isinailalim sa liquidation. At ang bahay sa Pasay ito ay formal nang ibinalik sa pangalan mo. Naramdaman ni Trinidad ang isang mainit na daloy ng pasasalamat. Salamat, Don Facundo. Hindi lang po buhay ang ibinigay niyo sa akin, kundi katarungan. You earned it, Trinidad. At baka gusto mong malaman, si Doña Amalia ay kasalukuyang nasa isang pasilidad ng gobyerno. Wala na ang kanyang mga perlas at wala na ring nakikinig sa kanyang mga utos. Si Diego naman, balita ko ay hindi siya kinakaya ng buhay sa loob. The hiya is killing him more than the prison bars. Hindi na nakaramdam ng galit si Trinidad. Ang pait na dati ay sumasakal sa kanya ay napalitan na ng isang uri ng pagpapakumbaba. Ang karma ay hindi isang bagay na dapat ipagdiwang, kundi isang katotohanang dapat tanggapin. Nang hapon na iyon, dinala ni Trinidad ang kanyang nanay sa kanilang lumang bahay sa Pasay. Nakaupo ang kanyang ina sa isang wheelchair, maaliwalas na ang muka at regular na ang paghinga. Nay, nandito na tayo, atin na ulit ito, bulong ni Trinidad habang hinahaplos ang kamay ng ina. Salamat anak, napakabuti ng Diyos. Sagot ng matanda habang nakatingin sa dapit hapon. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kanilang muling pagbabalik isang itim na sasakyan. Ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng abogado ang bumaba at may dalang isang maliit na kahon na may tatak ng kumpanya ng mga Vergara. Ma'am Trinidad, ako po ang legal counsel ni Amara Vergara. Sabi ng lalaki bakas ang kaba sa boses. Iniwan po ito ni Miss Amara bago siya tuluyang lumipad patungong ibang bansa upang takasan ang mga kaso. Sabi niya ito raw ang huling bagay na ninakaw ni Doña Amalia sa iyo na hindi mo pa nababawi. Nang buksan ni Trinidad ang kahon, halos huminto ang tibok ng kanyang puso. Sa loob ay may isang lumang sulat na may selyo ng isang ospital sa ibang bansa, 20 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang lihim na DNA test result na magbabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sariling pagkatao. Ang pangalan ng ama ni Trinidad sa sertipiko ay hindi ang thomay na kinagisnan niya, kundi isang pangalang kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan na matagal ng kagalit ng mga Cruz. Nanginginig ang mga kamay ni Trinidad habang binabasa ang bawat salita. Ibig sabihin ang lahat ng utang na loob na ipinakain sa kanya ay isang malaking kasinungalingan upang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at ang kayamanang dapat ay sa kanya mula pa noong simula. Tumingala si Trinidad, ang kanyang mga mata ay nanilisik sa isang bagong uri ng determinasyon. Akala niya ay tapos na ang laban. Akala niya ay nahanap na niya ang kapayapaan. Ngunit ang huling lihim na ito ay tila ba isang bagong sinulid na humihila sa kanya patungo sa isang mas malaki at mas mapanganib na katotohanan. Sino talaga ako, bulong niya sa hangin habang ang dilim ng gabi ay unti-unting bumabalot sa paligid. Magagawa kaya ni Trinidad na harapin ang katotohanang ang buong buhay niya ay isang malaking pagpapanggap ng mga taong kinamumuhian niya? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang tunay niyang kaaway ay hindi lang ang mga Cruz kundi ang mismong dugong na nananalaytay sa kanyang mga ugat? Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala kundi ang pagyakap sa iyong tunay na pagkatao nang walang bahid ng takot o utang na loob na hindi naman sa iyo. Nakatayo si Trinidad sa dalampasigan ng Bataan kung saan ang langit ay nagdidilim na at ang mga alon ay tila bumubulong ng mga lihim na matagal nang itinago ng dagat. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang DNA test result na ibinigay ni Amara at sa kanyang kaliwang kamay naman ay ang munting didal ng kanyang ama, ang lalaking nagpalaki sa kanya ng may pagmamahal kahit na hindi pala sila magkadugo. Nalaman ni Trinidad ang buong katotohanan. Siya ay anak ni Don Ricardo Valderrama, ang mortal na kaaway ng mga Cruz sa negosyo, na namatay sa isang misteryosong aksidente 20 taon na ang nakalilipas. Ninakaw siya ni Doña Amalia mula sa kanyang tunay na ina upang gamitin bilang insurance at upang makuha ang mga lupain ng mga Valderrama. 12 taon siyang ginawang alipin sa ilalim ng maskara ng pag-ibig at utang na loob. Ihahanda na ang lahat, boses iyon ni Nanay Isabel na nasa likuran niya. Tumingin si Trinidad sa papel. Maaari niyang bawiin ang pangalang Valderrama. Maaari niyang makuha ang bilyon-bilyong pisong kayamanan na nararapat sa kanya.
ngunit habang tinititigan niya ang papalubog na araw, isang kakaibang kapayapaan ang namayani sa kanya. Dahan-dahan niyang pinunit ang dokumento. Ang mga piraso ng papel ay tinangay ng hangin, tila mga puting talulot na naglalakbay patungo sa kawalan. Hindi ko kailangan ng ibang apelido para patunayan kung sino ako, bulong ni Trinidad sa hangin. Ako si Trinidad, ang babaeng itinapon ngunit natutong bumuo ng sariling kaharian mula sa mga basahan. Pinili ni Trinidad ang hindi maghiganti ng higit pa sa nararapat. Sa loob ng piitan, si Diego ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling pagsisisi, habang si Doña Amalia ay tuluyan ng nawala sa sariling kaisipan, paulit-ulit na nagtatahi ng mga walang lamang hangin sa loob ng kanyang selda. Para kay Trinidad, sapat na ang katarungang ibinigay ng batas. Ang tunay na patawad ay hindi para sa kanila kundi para sa kanyang sarili patawad, dahil hinayaan niyang masaktan siya ng ganoon katagal. Ngayon, ang pagsilang ni Trinidad ay hindi na lamang isang temay. Isa na itong malaking pundasyon na tumutulong sa libu-libong kababaihan sa buong bansa. Ang kanyang buhay ay naging isang buhay na patotoo, na ang bawat sugat ay maaaring maging isang magandang disenyo kung alam mo kung paano hawakan ang karayom ng pag-asa. Sa kanyang huling pagdalaw sa ospital, nakita niyang mahimbing na natutulog ang kanyang nanay. Hinaplos niya ang noo nito. Hindi man ito ang tunay niyang ina, sa dugo ito naman ang nagbigay sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagkalinga. Ito ang kanyang tahanan. Ligtas na tayo, Nay Po, sabi niya nang may ngiti. Wala na tayong utang sa kahit kanino. Ang tanging utang natin ay sa ating sarili, ang maging masaya. Ang kwento ni Trinidad ay nagtatapos hindi sa isang malaking handaan, kundi sa isang tahimik na sandali ng pananahi sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat tahi ay maayos, ang bawat sinulid ay matibay. Wala nang mga loose threads, wala nang mga lihim. Ang aral na iniwan ni Trinidad sa ating lahat ay simple. Ang iyong nakaraan ay hindi ang iyong hantungan. Ang mga taong sumira sa iyo ay walang kapangyarihan sa iyong kinabukasan. Kung matutunan mong bitawan ang kanilang mga tanikala, ang tunay na utang na loob ay ang utang mo sa iyong sariling kaluluwa na mabuhay ng malaya, marangal at puno ng pag-ibig. Nakangiti si Trinidad habang tinatapos ang huling tahi sa isang puting tela. Isang bagong simula, isang bagong buhay, isang bagong Trinidad. Todd. Ang huling tahi ay nailapat na, at sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang tibok ng isang pusong malaya na. Ang tela ng kanyang buhay ay hindi na mantsado ng luha, kundi maningning na sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pananatili hanggang sa huling yugto ng paglalakbay ni Trinidad. Aminin ko po sa inyo, may mga sandaling habang binubuo ko ang kwentong ito, lalo na sa bahagi kung saan pinalaya si Trinidad sa gitna ng ulan, matapos siyang sampalin ni Doña Amalia sa harap ng ospital, ay gumuho rin ang aking mundo. Parang naramdaman ko ang bawat patak ng ulan na kasing lamig ng pagtataksil ni Diego. Ang bawat salita rito ay may dalang bigat ng totoong tsimhim sa buhay, isang pagpupugay sa lahat ng kababaihang tila isang daw. May namatiyagang itinatahi ang pira-pirasong pangarap para sa pamilya, kahit sariling kaligayahan na ang kapalit. Sa buhay, ang ating didal o ang munting pananggalang sa daliri ay ang ating dignidad. Maaaring maputol ang sinulid o mapudpod ang karayom sa tindi ng pagsubok, ngunit hanggat hawak natin ang ating didal, kaya nating protektahan ang ating pagkatao habang binubuo ang isang bagong obra maestra mula sa ating mga sugat. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Trinidad na punitin ang dokumento ng kanyang tunay na pagkakakilanlan upang manatiling malaya, o dapat ba niyang binawi ang kanyang yaman bilang isang Valderrama? Ano ang gagawin niyo kung kayo ang nasa kanyang katayuan? Habang nakikinig po kayo, nasaan po kayo ngayon? Baka po kayo ay nagluluto ng hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o sadyang ninanamnam ang katahimikan pagkatapos ng maghapong trabaho. Ibahagi niyo po ang inyong damdamin sa comment section dahil bawat kwento niyo ay mahalaga at laging may handang makinig dito. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang maging inspirasyon din sa iba pang pusong naghahanap ng lakas. Manatiling matatag at laging tandaan na ang pinakamagandang disenyo ng ating buhay ay ang ating sariling kalayaan at kapayapaan. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Pamagat ng kwento sa pagitan ng mga tahi. Ang pagbangon ni Trinidad Paunawa. Ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito
ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.